Yo, yo, yo! Welcome sa isa na namang match-up preview. Siyempre, isa buhay pa rin tayo. Quarterfinals, Surgenio versus GL. Pero seryoso, sa isa buhay, wala talaga akong intensyon. Kaso nag-PM yung promoter. Total pagpapayaman ng bisyon ko, may isa buhay way na offer. Pues ako natatapos ng misyon. Nang sa ganun sa bills ko may pang-cover. At ngayong sapat money na direksyon, siguradong 0 days are over. Kasi sa isa buhay, wala nang 30 at JR0, ako na lang yung sasabay. Ubus na nga mga Bisaya, panahon na ng waray. Tulad nung EJ Power Romano, tingin ko toss-up din to. Parang chess match nga yung nakikita ko sa battle na to Yung tipong patalinuhan to ng strategy. Makaiba sila ng talino sa battle. Si GL yung parang on the books na patuloy sa pag-maximize ng every technical aspect sa battle rap. Habang si Surgenio naman yung parang street smart na hinubog ng experience. Pareho silang effective sa kanilang sariling paraan. Dalawa to kasi sa pinakamagagaling na gumawa ng game plan para sa isang battle. Mahusay silang mag-innovate ng angles, mag-expose ng mga kahinaan ng kalaban at consistent din palagi in terms of level of performance. Pero syempre, para sa matchup na to, may mga lamang din sila sa isa't isa na maaaring maging difference maker sa battle. At tulad ng huling preview, i-discuss natin yan gamit ulit ang ating 4 na point of emphasis. Recent performance, overall skill set, experience, and X factor. Pareho silang naka-A game sa huli nilang laban. Si Surgenio laban kay JR0 at si GL against JD. Same na 7-0 ang naging hatol, so talagang na-prove nila yung hype kasi pareho silang naging early favorites ng mga fans for this year's Isa Buhay. Medyo unfortunate nga lang na kailangan nilang magharap ng maaga para sa tournament na to. Surgenio as usual, balancing yung pinakita niya. Busog ka sa performance, sa entertainment value, tsaka sa technicals, pulido pa rin. Nakakabilib lang na yung style niya noong 2017 ay super effective pa rin hanggang ngayon. May iba kasi 'di ba, nakitang hindi na nag-translate yung lumang style nila sa era ngayon. This is just a testament sa elite battle rap IQ ni Surgenio. Si GL naman, pang isa buhay din yung pinakita niyang laban kay JD. Yung concept plays, very well played dito. Lalo nung pa-surprise quiz niya sa third round. Talagang surprising siya, di ba? And yung mga ganung wow factor talaga yung maaaring maging alas ni GL sa buong tournament na to. Actually, parang may isang concept pa siya na hindi niya nabigyan ng closure Siguro napansin din ng iba yan. Hindi ko na lang i-spoil. Baka masira yung discard ni GL. Pero I think he's up to something this tournament. If ever ma-pull off niya to, ay ibang level na talaga tong ginagawa niya sa paglalaro at pag-eksperimento ng konsepto. Kasi kung hindi mag-work to, maaaring maging corny yung buong build-up niya, di ba? Pero if napagana niya naman to, ay pwede siyang maging all-time scheme. Ganun yung mga sugal na ginagawa lagi ni GL sa mga battles. Sa performance, kitang nag-step up din si GL. Para sabihin kung sino ang mas may malakas na recent performance, tingin ko ay nasa preference na lang yan. Kung mitikuloso ka sa writing at kung mas trip mo yung variety ng structures sa sulat, malamang mas natripan mo yung ginawa ni GL. Pero kung prefer mo naman yung mas rekta at mas intense na performance, kay Surgenio ka malamang. Ayun, as a fan, mas na-enjoy ko yung performance ni GL. Ito yung tipo na may replay value at kada nood mo may mapapansin kang bago or mas ma-appreciate mo kung gaano kadetalyado ang sulat niya. And in terms of competition naman, mas natripan ko yung straightforward approach at aggressiveness ni Surgenio. Kayo guys, comment nyo lang sa baba kung sino sa tingin nyo ang mas may malakas na performance sa kanila sa huli nilang laban. Dito naman tayo sa overall skill set. On paper, tingin ko mas fundamentally skilled si GL pero may mga intangibles kasi si Surgenio na talagang nagfi-fill up dun sa kakulangan niya as an MC. Like yung competitive drive niya. Something na sobrang na-appreciate ko sa kanya since nung unang laban niya pa lang sa flip top. Talagang hahanap siya ng paraan para manalo. Maski in battle adjustments, capable siya. He's on a personal 5 battle winning streak. Pero ayun, pagdating sa technicality, sa sulat, tingin ko lamang si GL dito. Yung rhyming ability niya pare, para sa akin sobrang tinutulugan pa rin to hanggang ngayon. At every after rhyming exhibition ay tinatapos niya din lagi with strong haymakers gamit ang wordplay or with his wide scope of references. Sana nga bigyan din ng more value at puntos to sa judging lalo pag dikit yung battle. Kasi pansin ko parang hindi na talaga pang winning points yung multis, which is nakakalungkot kasi minsan hindi na re-rewardan yung effort ng isang tulad ni GL na talagang bumubuo lagi ng mga tugma na bago sa pandinig natin. Every battle niya pinapakita at ini-impress niya tayo kung gaano siya ka-technically sound as a battle rapper. Pagdating naman sa stage presence, ito naman yung malaking lamang ni Surgenio. As in, proven na siyang mag-perform at a high level. Yung clowning style niya, na i-project niya din ng maayos at effective. Nasa kanya din ang crowd control, comedy at rebuttal advantage.
So magiging clash talaga to ng top-notch skill set. Siguro yung magiging crucial difference dito ay yung pagpili nila ng angles. Parehong mahusay ito pagdating sa pagsipat ng angles, pero magkaiba kasi sila ng paraan. Si GL mas komplikado siya at mas susugal ng mga anggulo. Talaga magsasaliksik siya para makapag-introduce ng bagong angle na hindi pa sure kung magiging effective. Habang si Surhenyo naman, more of safe angles yung ginagamit niya, yung tipong known na sa public, kaya mas madali siyang i-digest sa live experience. Tsaka kahit gamit na yung mga angles, may diskarte pa rin si Sur para makabuo ng best version nun. Like yung XB angle niya sa huli niyang battle, di ba madami na ang umangle kay GR0 nun, pero yung punchline ni Sur na yung mga asawa nyo nga, kanta ni Flo G yung tugtog habang nagti-tiktok, parang ganun. Ang witty nung bagsak na yon para sa gantong gamit na angle. Tingin ko mas efficient din siya sa mga punchlines dahil sa mga 4-bar setups. Si GL kasi talagang well-crafted yung sulat niya, kaya minsan dahil sa details ay humahaba yung setups, at dahil nga siksik siya ay may chance na hindi mo agad makuha or may mamiss kang reference, lalo na sa live. Parang complex na may wow factor versus simple yet super effective yung laban nila dito. Sa experience naman, of course, lamang si Surhenyo dito. Hindi lang yung experience niya sa battle rap, pero as a rapper mismo. Yung familiarity sa stage, yung connection sa crowd, maski yung natural na angas, di ba? Ito yung mga bagay na hindi mo talaga maaaral overnight. Talagang true experience yan. Habang si GL naman, tingin ko ito na yung biggest test sa flip-top career niya so far. Oo, nakalaban niya na si MZite nung rookie pa siya, pero ngayon iba na kasi may expectations na tayo at may na-build na din siyang reputation sa battle rap na parang need niya pang i-prove para mahanay talaga sa mga pinaka. Kung titignan mo kasi yung resume niya, aside kay Sayad ay wala pa talaga siyang pinataob na superstar. Oo, nakakamangha yung mga performance niya lagi, madami na siyang highlights and moments at talagang tumatak na yung pangalan niya sa era na to, 'di ba? Pero para sa akin lang wala pa siya nung signature win talaga. Ito na yun, yung battle na to. Kung magiging dominant siya dito at makuha niya yung panalo, ay malaking statement win to para sa career niya. Sa X Factor, syempre winning advantage lagi ni GL yung creativity. Iba talaga magsulat si GL, like yung ginawa niyang presentation dun sa pag-line bite ni JD. Di ba yung nakaw line approach, minsan nakakasawa na din siya kasi yung paraan ng iba talagang i-expose lang nila. Yung mga linyahan na dito galing yung linya mo, nasabi na yan ni di ba? Pero yung ginawa nga ni GL na may concept tas may twist pa sa dulo ay something very innovative sa pag-present ng gantong angle. Abangan din natin kung paano niya i-breakdown si Surhenyo kasi sobrang intriguing lagi yung way ni GL mag-dissect ng mga angles, and I'm sure pipigain niya din talaga yung creative juice niya dito para makabuo ng isang konkretong game plan. Grabe yung kanyang battle rap IQ. And also, yung shock value sa mga pakulo niya maaaring maging deciding factor din dito if may ma-pull off ulit siya na mga mind-blowing schemes. Si Surhenyo naman, tingin ko yung commanding presence niya pwedeng maging intimidating kay GL. Mas powerful kasi yung pag-perform niya, mas madiin at mas may puso kumbaga. And also if maglilin si Surhenyo sa comedy, tingin ko capable din siyang i-clown yung gantong style ni GL. Tulad ni Lipcram, mahusay din siya pagdating sa mocking. And tingnan natin if mapagana niya pa yung gantong approach against kay GL. Yung gantong style kasi ni Surhenyo, yung parang kryptonite ng mga creative writers Alam mo yun, may diskarte sila para i-downplay yung strengths ng kalaban. Yung tipong pipilosopohin lang nila kahit gaano katalino pa yung sinabi mo. Magaling si Surhenyo sa ganun. Pero tingin ko mas matimbang yung mga X factors ni GL, especially yung creativity niya nga. Kahit minsan risky yung ginagawa niya, pero dahil nga planado kada sulat at parang one step ahead siya lagi, ay most of the time napapagana niya naman yung mga gusto niyang gawin. It's just that kailangan niya pang mag-step up dito in terms of level para ma-counter yung style ni Surhenyo, kasi ibang caliber din talaga siya as a battle rapper. Abangan natin to, may Battle of the Year potential tong matchup. Sa June 29 na guys, ang Versikulo 12. Kung wala pa kayong ticket, i-PM nyo lang ang official Facebook page ng FlipTop para makapagpa-reserve na kayo. Pero kung hindi pa kayo sure ngayon, pwede naman kayong mag-walk-in sa mismong event. Sa Makati yan, TIU Theater. Kita-kits tayo dyan guys. Surhenyo GL, ito naman, ang hirap. Parang so far si GL, crowd favorite siya. Para siyang sa ngayon, para siyang Superman. Pero nararamdaman ko kasi na may hawak si Surhenyo ng kryptonite na kayang tumalo kay GL. Ang tanong lang ay kung may papalabas niya yon sa battle nila. So, siguro dito sa matchup na to, ayoko muna magsalita. Siguro 50-50.
talaga 50-50 tong battle na to. Yan. Soreño, GL, okay na gineneto ni Soreño kasi biglang ano to eh. Alam mo yun, parang biglang nag-evolve na lang na magaling na. Parang out of nowhere. Si GL kasi tumating, magaling na eh. Pero sa battle nila, may kay GL ako pero may tulog siya kay Soreño pag nagpapaya siya. Style clash ulit. Magkaibang style pero kaya silang magaling sa kung anong ginagawa nila. Sa tingin ko si Sur, kaya niya sabayan si GL sa barper eh. Hindi niya, si Sur kasi hindi lang nagpa-barper yan kasi parang trip niya lang mag-jokes eh. Pero magandang laban yun, bigay parehas ng style halos. Utang ina. Napanood ko yung laban ni Soreño kay Mod nung finals. Sa tingin ko sa experience, kayang-kaya magpayanik ni Sur. Pero, ayan, ang daming fan ni GL ngayon, no? Siguro sa experience, i-edge ko lang. Sa sulat, parehas naman malakas eh. Pero sa experience, i-edge ko kay Sur. Pero good luck sa pareho. Sobrang kahit sino, ngayon, halos lahat gusto makalaban si Sir GL. Pero tignan natin kung paano tatapatan ni Soreño kasi halos lahat ng kasabayan niya parang na-defeat ni Sir GL. Kaya abangan niyo yung laban na yun. Siyempre, kilala naman natin si GL. Talagang fighting-wise, yung concept niya. Pero, Soreño, feel ko may mangyayari na upset. Gusto ko rin manalo si Soreño. Overall, mga experience, kita naman natin. Tapos yung ginawa niya rin kay JR0, yung last battle niya, kita naman natin doon na hindi naman siya mapabata kay GL. Pero, ang higit sa lahat, yung mga pinakitang picture, yung manalo tayo lahat. I guess Mindanao is really hoping makasungkit muli ng titulo para mag-asawa na daw yung trophy. Ululbasa ko na yung estilo nyo. Ngayong siniwalat ko't inopen yung shit sa mga lyrics niyang nabubuo, siguradong the vow will be broken sapagkat may cheating na nabubuko. Palayaw niya ay Jan Jan. Jan Jan will either way assassinate when I click. John F. Kennedy, John Lennon mamamatay sa public. At kung di man makitil, 50-50 ka pa rin when I drill you. Kahit yung Jan Jan Sina, sure na I see you. General daw siya kasi Antonio. Tangina, mababaw lang na baryon. Try mo to. General Antonio ka kasi kinatay ka ng mga inaway mong batalyon. Oh, ilang antandra yon? General Antonio, batalyon. Inaway mo kaya kinatay ka. Tama lang na kay Luna yan mahango. Total ugali niya manghamak din ng mga kauri niya at kabaro. Nature Spring, well, bomba pati dam na salin. Sa stream, sa ilog, sa talon ng galing. At ito hangarin, raragas sa aking daloy. Ako'y wave sa hip-hop, straight sa rip-rap. Hanggang umabot to sa bay ng flip-top.